Good morning! Let me show you how we maximize our space. Para ma-maximize ang ating area, nagtanim muna tayo ng ibang crop sa pagitan ng mga kalamansi habang ito'y lumalaki. Dito, tinaniman natin ng mais noong nakaraang crop. At ngayon naman, kalabasa naman. Itinanim natin ito sa pagitan ng dalawang kalamansi. At pag ito'y gumapang na, dito naman natin sila pagagapangin. Ayan, malalago na sila. Yung mga stalk ng mais, pag ito'y na-decompose, ay magiging organic matter. Pandagdag din itong abono sa ating lupa. Isa ito sa mga nauna nating itinanim na kalamansi at meron ng mga bunga. Pwede nang i-harvest. Ang maganda sa intercropping, habang nag-aantay tayo sa ating main crop na maging productive, ay meron tayong mga tinatawag na cash crops na pwede nating pagkakakitaan. Sayang naman kasi yung space kung hindi natin pakikinabangan. Sabi nga, work smarter, not harder. Ito kami nga sa umas. Nagawang kambing din. Gapawan kami sa mga guys, sa mga kalabasa namon kay gapalapit kita siya sa amon nga green chili. Kalamansi! Ay, green chili, kalamansi gali no. Sorry. Ni patan ko mandam, sorry lang. Ara si madam naga siya sa iyang tanom. I-tray ng ba? Ang mga garden, ang mga vines. Ang mga kanyang bones. Vines! Baka bones. Vines! Parehas nito, palayo mo siya sa kalamansi. Papuntay mo dyan sa gitna. Tapos may damo. Kukunin yung damo sa kalamansi. That's what you call uyampong. Ayan o. Maraming uyampong dito sa umaga, guys. Yan, inuko mo lang siya. Palayo sa sarap sa kalamansi. Dapat hindi siya pupunta sa kalamansi. Kasi Doon sa gitna. This one. Na, ganyan lang. Ganyan sa dito. Ayan, tapos na tayo sa pagtitir ng ating mga kalabasa. Nagumapang sila sa gitna ng row. Ayan. Ara.
Muna siyang mag-shade. Para di masyado mainitan. Kailangan kilamunan. More visitors. Pakita niyo ma'am, okay na? Ganito ang pag-harvest ng kalabasa. Amuhon lang niyo, pinakamadali. Huwag na ano ganito. Oh, di ba? Ano lang ito? Ganyan. Madali lang, di ba? Bago lang gapisi.